Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, tila ipapa-aresto talaga ng Malacanang po mga kabida o ng Marcos administration. Ito pong si Senator Bato de la Rosa, sakali hong maglabas po ng warrant of arrest po mga kabida. Ito pong International Criminal Court. Laban ho sa mga co-accused ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya hong war on drugs, nung siya po ay presidente po ng Pilipinas. Ito po yung sinabi po mga kabida ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nung ibinalik po niya yung issue po ng possible arrest, doon po sa mga co-accused po ng dating Pangulo, sakali hong maglabas po ng warrant of arrest, ito pong International Criminal Court. At ang sabi po ni Bersamin, kung ano yung ginawa po nila kay Duterte po mga kabida, gagawin din nila, doon po sa mga co-accused, katulad na lang po kay Senador Bato de la Rosa. Ito, babasahin ko lang po, ito pong balita ang balita ngayon, mga kabida. Senator Bato, ipapa-aresto ng ICC? Ito po yung kanila pong headline, Inamin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posibleng maharap sa pag-aresto si Senator Ronald Bato de la Rosa kung magpalabas ng warrant ang International Criminal Court or ICC kaugnay ng kampanya kontra droga noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngunit nilinaw ni Bersamin na susunod pa rin ang gobyerno sa proseso, lalo na kung may magiging kautusan ang Korte Suprema. Kung merong Interpol notice, mag-proceed tayo. Pero kung sabihin ng Supreme Court na dapat bigyan muna ng full due process bago isuko ang sinuman, yun ang susundin natin. Si Senator Bato, na dating hepe ng PNP, ay muling nahalal bilang senador nitong Mayo. Patunay umano na buo pa rin ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Bagamat umatras na ang Pilipinas sa ICC noong 2019, nananatili pa rin tayong kasapi ng Interpol, kaya't maari pa rin daw umusad ang proseso. Pero ayon kay Bersamin, wala nang aktibong papel ang gobyerno sa kaso. It's really a matter of us not having anything anymore to do with the case. Para sa marami, ang posibleng pag-aresto kay De La Rosa ay tila bahagi ng pag-uusig sa mga nagtanggol sa bayan laban sa droga, isang laban na marami pa ring sumusuporta hanggang ngayon. Ayun. So, yun po yung sinabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin po mga kabida, Kung sakali hong maglabas po ng arrest warrant, ito pong ICC laban ho sa mga co-accused, kabilang na po dito si De La Rosa, gagawin pa rin nila, yung ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte, Pero this time, nilinaw po ni Bersamin, susunod na po sila, sa tamang proseso po mga kabida. Hindi ko katulad nung una po, na tila binaliwala po nila ito pong due process, Hindi po nila binigyan po ng due process ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya marami hong umalma po doon, mga kabida. Kaya ang ginawa po ng Senate, nagsagawa po sila ng investigasyon, through the Committee on Foreign Relations, at yun nga, lumabas doon sa findings na meron talagang paglabag doon sa due process po para ko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte po mga kabida. Malinaw po na hindi po binigyan ng due process, hindi ho sinunod kung ano po yung nakalagay po mga kabida sa Rome Statute, na kailangan hong idaan muna sa local court ang isang arrested person, bago po ito dalhin po mga kabida sa International Criminal Court, Okay? So, yun yung malinaw po, mga kabida. So, this time, susunod sila. Pero aminado po sila, na yung nangyari po dati, hindi po nila ginawa po yun, mga kabida. Ito po yung sagot ni Senator Bato de la Rosa, mga kabida, Sinabi po niya na isang diversionary tactic lang daw ito. Ito hong pagpapalutang po mga kabida ni Secretary Bersamin, na posible ho siyang arestuhin kung sakali hong maglabas po ng warrant of arrest
ito pong International Criminal Court, mga kabida, dahil gusto daw na i-divert yung attention daw ng taong bayan, ano, mga kabida, okay, from the current issues, ano, at isa na po dito yung pagkasangkot daw, mga kabida, ano, sa pangalan po ni First Lady Lisa Marcos, ano, sa kontrobersiya doon po sa California, USA, ano, kung saan po ay meron pong namatay na isang negosyante, ano, na kasama ho ni First Lady sa entourage, mga kabida, sa Manila International Film Festival na ginanap po sa California, USA. Ito po yung sagot, mga kabida, ni Senator Bato de la Rosa, okay? Ito yung balita. ICC issue kay Bato, panakip lang kay First Lady. Ano? Ito po. Matapang na iginiit ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ginamit lamang ng Malacanang ang issue ng International Criminal Court or ICC laban sa kanya upang pagtakpan ang kontrobersiyang kinakasasangkutan umano ng unang ginang Lisa Araneta Marcos. Ayon kay Bato, kapag mainit ang usapin tungkol kay First Lady, agad umanong binubuhay ng palasyo ang mga lumang isyu kagaya ng tukhang at ICC para malihis ang atensyon ng publiko. Ano? Ito yung sinabi po ni Ronald Bato de la Rosa, mga kabida. Ano? Ginawa nila yan palagi kapag may issue na binabato sa Malacanang. Ngayon, may issue tungkol kay First Lady. Ang ginawa nila ngayon, gumawa ng issue tungkol sa ICC at senador para ma-divert ang issue. Ganyan ang ginagawa ng mga tao sa Malacanang. Gumagawa sila ng rehash issue. Gagawing bagong issue at i-recycle para ma-divert ang attention ng tao. Ayan. Tumanggi si De La Rosa na magbigay ng detalye tungkol sa anumang paghahandang ginawa niya sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Ngunit iginit niya na ang tunay na issue ay hindi ang tukhang o ICC, kundi ang kontrobersiya sa unang ginang na pilit umanong itinago. Ayan, mga kabida. So, yun po, ano? Yun yung sagot po ni Senador Bato de la Rosa. Diversionary tactic lang daw, ano? Yung ginawa po ng Malacanang. Okay? Para lang po pagtakpan po itong issue po ni First Lady Lisa Marcos po, ano? Actually, marami hong nakapansin po, ano? Every time meron pong issue against Malacanang, against the President, ano? Or the First Family, mga kabida, yun yung nangyayari po, ano? May mga bagong issue na lumabas. Yun din yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte. Para daw i-cover up yung nangyari po sa US, ang ginawa daw nila, hinuli si Digong, yung kanyang ama, ano? At dinala sa International Criminal Court. So, malaking issue po yun. Yung ginawa nila kay Digong, malaking issue po yun. Oh. Kung tutuusin po, biglang naglaho po yung issue po ng pagkamatay po ni Paulo Tantoco that time, mga kabida, no? Napakalaking issue talaga yon. Yung pag-aresto ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mantakin nyo dating Pangulo, inaresto po. At ang nag-aresto po, mga kabida, taga-gobyerno, ano, mga kabida. Tapos hindi pa po kontento, dinala pa po, ano, doon po sa International Criminal Court. So, anong nangyari doon sa issue po ni First Lady that time, ano, yung pagkamatay po ni Paulo Tantoco ay bigla hong naglaho po, mga kabida. So yun yung konkretong example daw, ano, sa mga diversionary tactics daw ng Malacanang, mga kabida. Ito na naman daw, ito ngayon, ito pong issue po ng First Lady kasi nabuhay ito after couple of months, ano? Kasi nangyari yung sa US March 8 yun, ano? So ano na po tayo ngayon? July, ano? Nabuhay po ito dahil sa mga lumabas po, mga kabida, ng mga dokumento, katulad na lang po yung lumabas po na resulta po ng cause of death, ano? Mula sa County of Los Angeles Medical Examiner. So nabuhay ang issue. Ngayon, ito na naman po para pagtakpan yung issue daw, ito, nirehash ito pong issue po ng ICC
at yung possible issuance po ng warrant of arrest laban ho sa mga co-accused ng dating Pangulo daw mga kabida, no, sa war on drugs. So yun yung sinabi po ni Senator Bato de la Rosa, hindi na daw nakapagtataka po yung ginawa po ng Malacanang Palace po mga kabida. So yung paghahanda, as to paghahanda ni Senator Bato, hindi naman po niya diidentalye po kung ano talaga yung kanyang ginawa po ngayon para po kung sakaling maglabas po ng warrant of arrest ito pong ICC, okay, ano pong dapat niyang gawin, mga kabida, kung hindi ba siya magpapakita, magtatago ba siya, So wala hong sinabing ganyan, si Senator Bato de la Rosa, hindi po niya dinetalye yung kanyang preparations, okay? Worst comes to worst, kung sakali hong maglabas po ng warrant of arrest ito pong International Criminal Court. So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabida.